po ang iyong gagamitin upang magbigay ng mensahe sa araw na ito. Bigyan mo po siya ng karunungan na nagbumula sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang pumagitna at iyong Santong Espiritu ang aming maranasan sa araw na ito. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede mo bang ngitian ninyo yung inyong mga katabi ngayong umaga? Amen. Tunay po na mabuti ang Diyos. Salamat, Lord, sa bagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo ngayong umaga. Salamat sa pagkakataong makapanambahan. Salamat, Lord, sa panahong makaawit, Panginoon. Pagpalain mo ang umagang ito at dalangin ko, Lord, na walang ibang pangalang maitaas kundi ikaw lamang. Alisin mo, Lord, lahat ng bagay na makakahinder, Lord, sa pagsamba namin ngayon. Maging yung physical limitation namin, Lord, in Jesus' name, Lord God. And we cast out and we rebuke all sickness, Lord, in Jesus' name. And we rebuke anything, any emotion, anything that is in us, Lord, that is not from you. In Jesus' name, we rebuke it. And Lord, we declare that no weapons formed against us will prosper. In Jesus' name. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo sama-samang magpuri sa Panginoon.
as long as I'm breathing, I have a reason to praise the Lord. Amen? Walang bagay na pwedeng makahinder, walang sitwasyon sa buhay na pwedeng makahinder sa pagpupuri sa Panginoon. Remember Paul and Silas? Saan nila pinuri ang Diyos? Sa prison. You know what happened? Prison rules broke. Ganun ka-powerful yung praise. And we declare today that no weapons formed against us will prosper. That even yung mga bagay na kinakaharap natin ngayon, challenging our faith, we praise and we worship in front of that wall. In Jesus' name, Lord, we lift to you, Lord, our Jericho walls then, Lord. And Lord, we declare that as we sing praises, as we pray, as we worship you today, walls will be broken down in Jesus' name. In Jesus' name. Let everything that has been, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has been, praise the Lord. Praise the Lord. Let it in the valley.
Sabi niya, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? How could you keep inside your salvation? How could you keep inside the good news that Jesus has saved you? Sa loob ng bahay, kilala ba ng kapatid mo si Jesus? Sa workplace mo, kilala ba ng workplace mo, ng mga ka-workmates mo si Jesus? Yung best friend mo, kilala ba ng best friend mo si Jesus? I remember one time a story touched my heart. And yung title ng story nun is A Letter from Hell. It was a story, a letter from a good friend telling his friend, why didn't you tell me about your Jesus? Bakit hindi mo sinabi noong mga panahon na magkasama tayo about your Jesus? Minsan, yung fear natin that we will be judged was there. Yun yung naghihinder sa atin to share the good news. Yun yung naghihinder sa atin. Lagi natin sinasabi, pang pastor lang yan. Pang mga diakonesa lang yan. Pero hindi. Sabi niya, do not fear, even if you are in front of the Sanhedrins, for the Holy Spirit will tell you what to say and what not. And so as we sing this song, I pray na kung paano nag-step out si Peter dun sa boat, sa wavy seas, we will trust in the Lord that as we go out of this church, He will give us the courage, He will give us the right words to share about Jesus. You see, we are in the last days. We are in the last days. And the end is near. Yung coming ni Lord is near. I pray that we will not be complacent, sitting dun sa ating mga kinaupuan. I pray that we will not be relaxed, going to church every Sunday. This is an urgent matter to share about Jesus, to share the good news, to share about your salvation, to stand up for the truth about Jesus. And Jesus is calling each and every one of us to stand for Him, to show to the world who He is, to testify of His greatness. Let your life speak the goodness of God. Let your life speak the healing of Jesus. Let your life speak the kindness, the graciousness, the being merciful of God. Let your light shine before men, that all may see the good deeds and praise the Father in heaven. The Lord is calling us. Hallelujah, Jesus. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the
pangalan mo lamang may pagpapagaling. Sa pangalan mo lamang, Panginoon, mararanasan namin, Panginoon, yung tunay and fullest of this day. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours into your mind. Salamat, Lord. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa buhay na ito na patuloy mong ipinagkakaloob. Salamat sa patuloy na pag-gising sa umaga upang maging patotoo ng iyong buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob. Salamat, Lord, sa pag-gising sa umaga upang umawit muli. Salamat, Panginoon, sa pag-gising sa umaga upang tumayo at magtrabaho. Salamat, Panginoon, sa pag-gising sa umaga para maipagpatuloy yung misyon na inaatang mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, ang bawat isa na nasa loob ng iglesyang ito ay pagpapatunay, Panginoon, ng iyong katapatan. Ang bawat isa na nasa loob ng iglesyang ito ay nagpapatunay ng iyong pagmamahal, Panginoon. Ang bawat isa sa iglesyang ito na nasa loob, Panginoon, nagpapatunay ng iyong sapat na probisyon, Panginoon. Ang bawat isa na nasa loob ng iglesyang ito ay magpapatunay ng iyong kabutihan, Panginoon. And Lord, we claim, Lord, that we will go out of this church, Panginoon, having that bolder faith, Panginoon, that courage, Panginoon, to share the truth, to share the good news, Panginoon, that everyone will know that Jesus saves, that every knee will bow, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Thank you, Lord. And all this we ask and we pray. In Jesus' name, amen. Morning po sa ating lahat. Sagutang pagbasa, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. At Nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. At gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Tayo pong lahat at ang lahat ng magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa kaikalulahati ng Diyos Ama. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. God's morning. Batiin natin yung mga nasa tabi natin, nasa likod. Ganon din ay binabati natin yung mga kapatiran natin, kaibigan, kamag-anak na nasa online. Sa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa kanila. Kasi po sila ay nasa iba't ibang lugar. Ngayon po ay December 29, 2024, first Sunday after Christmas. Gusto na rin po namin kayong batiin ng Happy New Year. Happy New Year po sa ating lahat. Pero mayroon po tayong New Year's Eve service sa December 31, ganap na alas 7 ng gabi. So, yan po yung ano natin. Doon po tayo talaga magbatian. Dumating po kayo, dumating po tayo sa ating pong New Year's Eve service. So, nakakamiss po kasi wala po tayong mga young people
Sila po ay nasa camp sa Christmas Institute po natin. Sila po ay nasa Camp Galilee. Yung ating pong 17 kabataan ay pinadala po natin. And so far ay ang aking nakikita po, sobra silang nag-i-enjoy. At the same time ay ibang klase yung ginagawa ng Panginoon. Mayroon po kaming binago na ilang part ng Christmas Institute at ipinasok namin yung discipleship class. At yung nilecture ko sa kanila kahapon, kaya hindi po ako nag-lectionary para sabayan natin sila. Mayroon po akong konting i-share sa inyo na shinare ko po sa kanila kahapon. So, ilan po sa kanila ay naririnig ko sa kanilang sharing na iba yung CI ngayon. They are committing themselves para maging care group leaders. Mayroon akong narinig na isang kabataan natin na i-care group niya yung kanyang mga classmates. Si-share niya si Jesus. Mga ganun pong mga ano natin. So, natutuwa po tayo na kahit na malungkot tayo ngayon dahil wala sila, ay that's part of the game na sila po ay nandoon at nandito tayo. So, mayroon din pong worship service na ginaganap doon ngayon. So, ito po ang isang announcement na iniisip ko po, yung ating pong census o membership information system na database na hindi ko pa alam kung ilan na po yung nag-response. Pero yung end kasi ng report ng ngayong conference year ay hanggang 31 na lang. Ang ibig sabihin, pag hindi po kayo nag-submit kay Dave at hindi kayo nailista, hindi kayo maisasali kasi back to zero ang membership sa buong Manila Episcopal area. I am thinking kung paano maiayos ng mabilisan. Kaya po may form, ang iniisip ko na isa, kaya may form kasi dahil sa data privacy, mayroon kayong pipirmahan. So, kinakailangan ninyong mag-comply doon. Pero sa mga wala siguro, para maihabol sila, ay baka pwedeng gagawa si Dave ng information na kailangan, i-send via messenger para ma-include sila hanggang 31 at papirmahin na lang siguro ng form for data privacy. Yun siguro yung pwede pa nating igawin na isa. Kasi po, nag-usap kami ng ating DS, mayroon kaming meeting with supervising elders nung nakaraang araw na ang ating church conference gagawin lang sa buong Zambales ng January at saka February. March ay district conference na. So, he is thinking na ang mga church conference ay church conference. Pag church conference, ang ibig sabihin, invited lahat ng full member at kung may pagdidesisyonan tayo bilang isang simbahan, mahalaga po ang boto ninyo bilang isang full member. So, i-invite po kayo. So, kung ano man yung mangyari doon, ang iniisip ko, after New Year, yung mailagay na mga membership, pwede kayang boboto. So, yun yung iniisip ko na isa. So, iayos natin siguro po ng mas mabilis yung ating pong membership. Then, birthday ni Nanay Juanita nung 27. Happy birthday po, Nanay. Hindi po kami nakapunta sa inyo. At dito na po namin kayo batiin. At saka yung aming anak na Diakonisa, birthday po niya kahapon. At pero ngayon po, nagdiriwang po ng anniversary si Teacher Ryan at saka si Teacher Grace. Yan, happy anniversary po. At sa lahat po na mayroong pong mga pasasalamat at pagdiriwang. Samahan po natin ang balain ni Nanay Corazon. May pinadala po silang na alalahanin ang kanilang mga membrong yumao, ang Rivera de la Cruz family. Sama po natin sa prayer.
ang ating mga kapatid na si Jan at saka si Janice, magpabinyag po sila. Immediately after service po, gagawin natin. So, tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa ginagawa mo po sa amin. We just celebrated your birthday. Pinagdiwang namin, Panginoon, ng masaya, punong-puno ng kahulugan, at napagpala po kami ng Christmas 2024. Alam po namin na hindi lang isang pagdiriwang at pag-aala-ala ng iyong pagdating, bagkus ito po ay ginamit mo pang kami po ay lumago, umunlad sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Punong-puno po ang aking puso ng pasasalamat sa ginagawa mo po sa Christmas Institute ng mga kabataan, less than 400 of them, O God, ay magkukumit mamayang gabi sa kanila pong consecration night. I ask your Holy Spirit to continue to bless them and anoint them. Ihanda sila, Panginoon, sa kanila pong paglilingkod bilang mga kabataan sa aming simbahan at ganoon din sa school at sa community kung saan sila po nabibilang. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kabuuan at pagtatapos ng Christmas Institute. Continue to bless the place, the Camp Galilee, at dalangin namin, Panginoon, lagi naming maranasan ang iyong kapangyarihan. Bless niyo rin po at nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumuporta, nagbigay ng panalangin, bumisita, nagluto, nagdala ng mga pagkain, nag-share ng kanilang mga resources. Ibalik niyo po sa kanila ng higit-higit pa. At ganoon din ang UMM na nagtayo ng kanilang mga tent, magbaklas, mag-uwi dito bukas. Salamat po ng marami. Sa iyo ko po tinatagubilin ang aming buong simbahan. Sa aming pong pagsamba ngayon, Panginoon, ihanda niyo po kami sa pagsalubong sa bagong taon. Samahan niyo po kami sa aming New Year's Eve service sa December 31. Lord, alam po namin na hindi po namin alam ang bukas. Hindi namin hawak ang susunod na oras, ang susunod na araw, at ang susunod na taon. Pero alam po namin na mayroon kaming isang makapangyarihang Diyos na sa amin ay nagpapala, at higit alam naming mayroong isang makapangyarihang Diyos na sinamahan kami ng buong taong 2024 at sasamahan niyo rin po kami sa susunod na mga taon, lalong-lalo na po ng 2025. Bless niyo po ang aming simbahan, ang aming mga gawain, hindi lamang ang aming mga pagsamba, kundi, Panginoon, ang aming pong pagnanais na maipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng mga tao. Bless niyo po ang aming pagmimisyon sa San Marcelino, San Rafael. Lord, i-bless niyo po ang aming outreach sa Preda community. Sa iyo namin ipinagkatiwala, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang susunod na mga gagawin namin sa pag-uusap sa mga issue ng aming simbahan. Salamat po sapagkat alam po namin na sasamahan niyo po kami. Dinadalangin po namin ang aming bansa. Dalangin namin ang kapangyarihan mo ang lagi pong bumalot, ang kapayapaan sa buong mundo, at lahat ng mga bagay, alam po namin na kontrolado mo, mga hawakan kami sa iyo pong mga pangako. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid, tanggapin niyo po ang pagpapasalamat at pagdiriwang, Panginoon. Si Nanay Juanita, birthday po siya noong 27, tanggapin niyo po ang kanyang pagpapasalamat. Patuloy namin siyang ipinapanalangin ng mahaba pang buhay, marami pang pagdiriwang. Ganon din ang aming deaconess na nagdiwang ng kanyang birthday kahapon. Bless niyo po, Panginoon, si Teacher Ryan saka si Teacher Grace sa kanila pong wedding anniversary ngayong araw na ito. Marami pang pagpapala, masayang pagsasama ang ipagkaloob po sa kanila. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya, ang kanilang mga panalangin. Kaming lahat, Panginoon,
mayroon man kaming mga pinagdadaanan, Panginoon, alam po namin na sasamahan niyo po kami. Maging sa mga sakit at karamdaman, dalangin namin, Panginoon, ang iyong dakilang pagpapagaling. Huwag niyo po kaming iiwan, Panginoon, at maranasan namin ang iyong kapangyarihan na siya pong umahawak sa amin lagi, nangahawakan kami na walang imposible sa iyo. Lord, i-bless niyo po kami. After ng binyag, pupunta po kami sa Andaya family. Dalangin namin, Panginoon, ngayon pa lang, yung may sakit na ipagpapray namin, yung head of the family ng Andaya family, i-bless niyo po siya, Panginoon, ngayon pa lang, dalangin namin ang kapangyarihan mo na manaig. Pagpalain niyo po ang Rivera de la Cruz family sa kanila pong pag-aala-ala sa kanila mga mahal sa buhay na nauna na, nakabalik na sa piling mo. Panalangin po para sa pag-ala-ala ng kanilang mga mahal sa buhay na si Alfredo Rivera, Consuelo Rivera, Conrado de la Cruz Jr., Conrado de la Cruz Sr. at Maggie de la Cruz. Lord God, pagpalain niyo po ang pamilyang ito, mga balai ni Nanay Corazon, Panginoon. Sa iyo namin pinagkatiwala. Lahat ng mga hindi namin nabanggit na panalangin sa trono ng iyong biyaya at kapangyarihan, alam po namin na pagpapalain niyo po kami. Sapagkat itong aming mga panalangin ay sinasamo namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang. Amen at amen. I surrender. Tinatawagan po ang mga bata para po sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, sa simula ng aming pagdiriwang ngayong araw, inilalapit po namin sa inyo ang lahat ng mga bata. Salamat po sa bawat isa sa kanila, sa kanilang kasiglahan, mga ngiti at kanilang pananampalatayang dalisay. Pagpalain po ninyo ang kanilang murang puso't isipan, gabayan po ninyo sila sa kanilang paglaki, upang sila'y maging mabubuting anak, magalang at mapagmahal sa kapwa. Iligtas po ninyo sila mula sa anumang kapahamakan at tulungan silang lumago na may takot sa Diyos at malasakit sa kapwa. Bigyan po ninyo ng karunungan ang kanilang mga magulang at ang kanilang mga tagapangalaga upang sila'y maturuan ng tama at madala sa tamang landas. Palakasin ninyo ang mga guro at mga namumuno sa simbahan na nagtuturo ng inyong salita sa bawat bata. Panginoon, naway ang bawat bata na narito ngayon ay maging tanda ng inyong pagmamahal at biyaya. Tulungan po ninyo silang maging liwanag sa mundo upang ang kanilang mga kilos at salita ay magbigay ng papuri sa inyo. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan. Para po sa unang pagbasa, matatagpuan sa Genesis, Kabanata 1, versikulo 26 hanggang 28. At ganito po ang sinasabi.
Winika ng Diyos, gawin nating ang tao na kalarawan natin, ayon sa ating larawan, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa karagatan, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga bakahan, sa lahat ng mabangis na hayop, at sa lahat ng kinapal na gumagapang sa lupa. Nilalang ng Diyos ang tao na kalarawan niya. Sa larawan ng Diyos, nilalang siya. Sila'y nilalang niyang lalaki at babae. Pagkaraan ay pinagpala sila ng Diyos at winika sa kanila. Kayo'y magsipagsupling at magpakarami. Lumaganap kayo sa lupa at supilin ito. Magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa karagatan, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga bakahan at sa lahat ng hayop na gumagapang sa lupa. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pangalawang pagbasa na matatagpuan sa Lucas, Kabanata 5, versikulo 1 hanggang 11. At ganito po ang sinasabi. Siya ay nasa tabi ng lawa ng Genesaret, nang minsang dinumog siya ng mga tao upang makinig sa salita ng Diyos. Nakita niya ang 2 bangka sa tabi ng lawa, nasa pampang ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at ipinakausap niya na ilayo ito ng kaunti sa baybayin. At pagkaupo niya sa bangka, nangaral siya sa mga tao. Pagkaraan ng kanyang pagsasalita ay sinabi kay Simon, "Magpalaot ka at ihulog ninyo ang mga lambat upang humuli." Sumagot si Simon, "Guro, buong magdamag kaming namamalakaya, ngunit wala kaming nahuli. Datapwat, sa iyong salita ay ihulog ko uli ang mga lambat." Nang gawin nila ito ay nakahuli sila ng napakaraming isda na anupat nagkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang mga kasamang nasa ibang bangka upang magsilapit at tulungan sila. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Pagkakita nito, si Simon Pedro ay nagpatira pa sa harap ni Jesus na ang wika, "Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y isang makasalanan." Siya at lahat ng kasama niya ay nanggilalas dahilan sa dami ng mga isdang nahuli. Gayon din, sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon ay mga tao na ang huhulihin mo." Nang maisadsad nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat upang sumunod sa Kanya. Tayo pong lahat ay pagpalain sa Kanyang mga salita. To my path, downward is the lamp unto my feet, and a light unto my path. Para po sa paghahandog, tinatawagan po ang ating tagalikom.
Aming Ama, Diyos ng pagpapala, tanggapin niyo po ang aming paghahandog, kalugdan niyo po ito, at naway natagpuan niyo po kami sa aming katapatan na nagbabalik ng bahagi ng iyong mga biyaya. Sa pamagitan nito, Panginoon, kami po ay nalangin na muli naming matanggap ang iyong ipinangako mga biyaya, siksik, liglig at umaapaw. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang. Amen. Sige po, we'll go directly to the Word of God. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, banal na diwa, we ask your holy intervention, O God, sa aming pong pag-aaral, sa aming pong pagbulay-bulay, matagpuan namin ang kapangyarihan mo na sumasa amin. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Pagindapatin niyo kami na tumanggap ng iyong biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang pag-usapan natin ngayon, it is something about discipleship. Itong kwento natin sa Luke chapter 5, verse 1 to 11, na pinamagatan nung pinagkunan ko ng picture na fishing with Jesus. It's not only about fishing fish, pero ito din po sa bandang huli ay sinabi ng Panginoon sa mga alagad na nauna at sa ating lahat na gagawin ko kayong mamalakayan ng tao. Yung kwento po ng Luke chapter 5 verse 1 to 11, mayroong grupo ng mga mangingisda na katapos na po silang naghugas ng lambat nila, na iayos na nila, dumating si Jesus. At dahil maraming mga tao doon, inutusan niya si Simon. Si Simon, siya din po yung Peter, si Pedro. Inutusan niya si Simon na iusog ng konti yung bangka, sumakay siya doon, nangaral siya sa maraming tao. Ginamit ni Jesus na pulpito, na podium yung bangka. At nung matapos mangaral ang ating Panginoon, inutusan niya sila. Sabi niya, launch into the deep. Pwede bang ihulog ninyo muli yung lambat sa mas malalim? Maganda po ang sagot ni Pedro. Ito po ang sagot ni Pedro. Sabi niya, alam mo po, Panginoon, na magdamag po kaming ng huli. Wala po kaming nahuli. Kaya nga naligpit na eh. Naligpit na nila. Pero ito ang magandang word na ginamit ni Pedro. Pero dahil sinabi mo, ihuhulog naming muli ang bangka. Kaya, inihulog nila uli yung lambat. Nagkaroon sila ng maraming huli na dalawang version po yung nakikita natin na sinasabi. Yung isa ay halos masira yung lambat. Yung isa naman ay nagkasira-sira yung lambat. So it's either of the two. Mamaya pag-aralan natin yon. At sabi ng ating bida doon na si Pedro, lumapit siya sa ating Panginoong Kristo. Sabi niya, Panginoon, patawarin niyo po ako na isang makasalanan. Ang word ng ating Panginoong Kristo ay, huwag kang matakot, mula ngayon gagawin na kitang mamamalakayan ng tao. Verse 11, ang sinasabi niya doon ay, lahat sila ay iniwan ang kanilang bangka at sumunod sa ating Panginoong Kristo. Siguro mayroon tayong tanong, katulad ng tanong na ito, bakit si Jesus pinili niya na mga unang alagad niya o ilan sa kanya mga alagad ay mga mangingisda? So maraming mga sinulat yung mga Christian authors na dahil dito sa ugali o karakteristik na pwede nating gayahin sa mga mangingisda sa ating pagiging disipulo. Una ay yung mga mangingisda ay siguro isama natin kasi nasubukan kong maging fisherman
fisherman, nasubukan ko rin maging farmer, halos magkaparehas. Itong dalawang tao na ito ay ready sila na magtrabaho ng puspusan, yung kaya nilang magpuyat, magtrabaho ng mabigat, at nandyan sa kanila yung pagtsatsaga. So, kaya nilang indahin yung hirap na pwedeng pagdaanan in fishing or in farming. Yan yung pwedeng ano po. Mayroon ding mga nagsabi na bakit pinili niya ng kanyang unang alagad ay mga mangingisda, because life is like sailing. Ang buhay ay katulad ng paglalayag na minsan ay banayad at minsan naman ay mayroong mga bagyong pinagdadaanan. Mga kapatid, hayaan natin na kausapin tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kwento na ito na pag-uusapan natin. So, calling a disciple, mayroong pinamagatan ng iba na going deep with Jesus. Siguro ang una nating tignan, parati natin pinag-usapan, disciple. Go and make disciple. Maging disipulo tayo ni Kristo. Si Kristo ay hindi tumawag na maging membro. Wala daw sa Bible na sinabi yan na tanggapin mo si Kristo para maging membro ka. Ang sinabi ay tanggapin mo si Kristo, maging anak ka ng Diyos, at ikaw ay isang alagad at gagawa ka ng alagad. Ito po ang nakita kong pinakamagandang definition ng discipleship. Discipleship is the practice of following Jesus. Siyempre, mananampalataya ka, susunod ka. So, ang pagiging disipulo ay the practice of following Jesus. Baka maalala natin yung story, iniwan nila yung bangka, sumunod sila kay Jesus. Gusto nilang sumunod. Sabi niya, practice of following Jesus and becoming more like Him. Ayon sa Universal Catechism, yung lahat ng mga Kristiyano ng kahit na iba't ibang denomination, mayroong tinatawag na Universal Catechism. Saan tayo, what is our common denominator as disciples of Jesus, regardless of our denomination? Yung Universal Catechism ay to be more like Christ and to be with Him forever. Ang pinakalayunin ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano ay maging katulad ni Kristo at mananahan tayo sa Kanya magpakailanman. Kaya yun, following Jesus, becoming more like Him, at ito po yung maganda, yung sa last part. It can also refer to the process of teaching others to do the same. You have faith in Jesus, you are following Him, you are committed to follow Him, and you want to be more like Jesus. Kapag nandoon ka na, gusto mo na yung mga iba din ay sumunod sa iyo. Yan po ang tawag po doon ay discipleship. Kaya doon sa Great Commission na sinabi na, go and make all nations my disciples, sabi ng ating Panginoon Kristo. Ang gusto pa lang ibig sabihin nun ay lahat tayo mga tao ay manampalataya, sumunod, maging katulad ni Kristo, at yan ay isi-share natin sa iba. If you are a Christian, and if you are a Christian, you are a disciple, you are a discipler, you are following Jesus, your aim is to be like Him, ang isang bagay na pinakananais-nais mo pa ay you should be duplicating yourself. Ang pagiging alagad mo, dapat maging alagad din ni Kristo yung ibang mga tao. Diniscuss ko ito sa mga young people kahapon kasi there are times na yung unang naging Christian sa family
ay anak. Paano niya ngayon i-disciple yung nanay niya at saka tatay niya? So mayroon pong dalawang dimension ng mentoring na ang una, yung pagiging mabuting tao, magkaroon ng mabuting asal, yung maging mabuting mamamayan, lahat ng mga area na yon, lahat tayo mga anak, mentor natin yung nanay at tatay. But, kapag ang unang naging Christian sa bahay ay anak, kinakailangang i-share niya yung gospel sa nanay niya at saka sa tatay niya. In that sense, siya yung mentor sa pagiging Christian. Kaya sabi ko kahapon sa kanila, you should do it with respect, with love, at gagawin natin ito na maingat. Kasi baka isipin ng nanay mo, sino ka na magturo sa amin? Pero mayroon tayong principle sa Christianity o discipleship na you cannot give something that you don't have. Pag hindi ka Christian, paano mo i-mentor yung mga anak mo na maging Christian? Hindi talaga obra. Kaya sa paglaon ay pwede namang mabaliktad. Kapag naging Christian na yung nanay at saka tatay, because they are the leaders of the family, pwede na sila talaga yung mag-handle ng leadership doon sa pamilya. Itinuro natin yan sa mga young people. Anyway, yung model naman talaga sa pagiging disipulo, si Kristo. Walang ibang model kasi hindi tayo mayroon akong narinig na nag-speak yung manugang ko kagabi. We cannot be sinless. Pero pwede daw na magkaroon tayo ng less sin. Hindi naman talaga tayo magiging walang kasalanan. Pero pwedeng mabawasan yung kasalanan. Yun yung principle na pwedeng may mga taong nakatingin sa atin, minomodel din nila tayo, nakatingin sila sa atin, na-inspire sila sa atin, pero lahat tayo dapat yung model natin si Jesus. Bakit po? Sabi niya dito sa Hebrew chapter 12 verse 2, fix our eyes on Jesus because He's the author and perfecter of faith. Kaya sabi natin kanina, nakatingin tayo lagi kay Jesus. Siya yung model natin, siya yung master natin, siya yung Lord natin, siya yung teacher natin, siya yung Panginoon natin. Kasi siya po yung author and perfecter of our faith. With regards to discipleship, mayroong process. Number one part of the process is word. Makita natin doon sa story, kukuha lang naman ng alagad si Jesus. Nakita niya na si Pedro, nakita niya na si Santiago at saka si Juan. Bakit kaya na kailangan pa niyang mangaral? Mangaral sa lahat ng mga tao. Because always the first part of the process is the Word of God. Kaya hindi natin maiwasan yun. Makita natin na laging paulit-ulit sa Biblia na read your Bible, pray every day. Day and night, you need to meditate the Word of God. Kailangan. Kaya, katulad nung sinabi ko, hindi ko alam kung anong buwan na yon. Kahapon ay unbox my new Bible. Bininyagan ko doon sa pag-speak ko sa mga young people. And ganun din dito sa atin ngayon. First time na magbabasa ako ng King James Version for the whole year ng 2025. I promise to God that on January 1, magbabasa ako ng Genesis chapter 1 to 5 at ang aking pangarap sa December 31, 2025, dapat ay nagbabasa ako ng Revelation chapter 21. So, ipag-pray nyo rin po ako na
Hindi ganun kadali. Pero yung mga binasa ko kahapon dito ay nag-enjoy naman ako na magbasa ng King James Version. Hindi lang naman talaga mas madali. Kasi po, ano ang papel ng Word of God? Ang papel ng Word of God, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10 verse 17. Mahalaga yung ginagampanan ng salita ng Panginoon. At lagi-lagi, yun yung challenge natin, yung sermon is not enough. Makinig every Sunday ng Word of God through sermon is not enough. Kailangan talaga natin na magbasa ng kanyang salita. Kaya makita natin dyan na si Jesus, ginamit niya yung pagkakataon sa mga tao, sumakay siya sa bangka, nandyan sa dalampasigan yung mga tao. At then He sat down and taught the people from the boat. Nangaral siya ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay necessity, parang pagkain. Kumakain tayo ng kanin, ng tinapay, ng pagkain natin para sa ating physical body, para sa ating physical growth. We need also the word of God. Number 2, faith. Mahalaga yung ginagampanan ng pananampalataya. Sabi natin ay nagsisimula din sa maliit. Nakinig tayo ng Word of God, na-inspire tayo, nagrema sa atin, o tinanggap natin ng si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi doon nag-e-end. Yung faith, nag-grow siya. Level by level, umuunlad tayo sa ating pananampalataya. At nagiging daan yan para makita natin yung kalooban ng Panginoon. Makita natin yung faith dito ni Simon o ni Peter. Sabi niya, Master, we've worked hard all night, haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Magdamag po kami, Panginoon, ng isda. Wala po kami nahuli kahit na maliit. Kung baga sa dialogue ng mga mangingisda yan, kahit pang-ulam po, wala. Pero, sabi niya dito, dahil po sinabi nyo, ito mahalagang part po siya ng pakikinig ng mensahe ng Panginoon. I myself, habang ginagawa ko yung mensahe ko, kiniklaim ko yung gagawin ng salita na yan sa buhay ko. Wag lang natin siyang pakinggan. By faith, kinakailangan mong angkinin sa sarili mo yung kapangyarihan ng salita. Or during your personal devotion, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, hindi lang basta binabasa. May pangako dyan kay Jose, may pangako dyan kay Maria, may pangako dyan para sa Israel. Hindi pwedeng pangako lang sa kanila yan. Claim it to yourself na yung ginawa ng Panginoon doon sa babaeng 12 years ng dinudugo, pinagaling siya ng Panginoon, pwede rin gawin sa'yo. Because you say so, dahil po sinabi nyo, gagawin ko po. By faith, gagawin ko po. Ang ibig sabihin, yung process na sinasabi natin, nakikinig ka, inaangkin mo, mayroong mangyayari sa'yo na gagawin ang Panginoon. Because out of your faith, by faith, you have to obey. Babalikan natin yung definition ng discipleship kanina. Sabi niya, yung discipleship, it refers to following Jesus. Following and obeying are almost the same word, na yung ibig sabihin, kung may pananampalataya ka, ikaw ay kinakailangang sumunod. Di ba, ang ganda nung sabi ni Pedro, because you say so. At sabi natin kanina, kinakailangang umunlad tayo. Let us go deeper
sabi dito ng text natin sa Luke chapter 5 verse 4, hindi lang basta sinabi ni Jesus na punta kayo. Magdamag po kaming ng isda, wala po kaming nahuli. Because you say so, pero dahil sinabi mo, babalik po kami. Can you imagine, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang isa sa mga matsatsagang tao mangingisda. Mayroon silang lambat na ginamit nila magdamag, nadumihan yan, nalagyan ng kung ano-anong mga halaman doon sa dagat. Kapag sinabing na iligpit na nila, pinagpag nila yan, binanlawan nilang mabuti sa dagat. Kapag sinabing na iligpit na, ready na yon para sa kinabukasang pangingisda uli. So hindi madali para sa kanila na sinasabi niya, dahil sa sinabi mo, kukunin po namin itong lambat, ilalagay po uli namin. Mangingisda po uli kami. Pero may bilin si Jesus. Kaya nga po, ginamit ko yung salitang obedience because we want to go deeper. Sabi kasi ni Jesus, put out into the deep water and let down your nets for a catch. Go into the deeps. Sabi ng ating Panginoon ay ihulog ninyo sa mas malalim. Sa prinsipyo ng mangingisda, kapag ihulog mo sa mababaw, malilit lang na isda. Kapag ihulog mo sa malalim, makakuha ka ng malalaking isda. Pero beyond that, or before that, makita natin dito yung principle na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Huwag kang papayag na lagi ka lang sa mababaw. In discipleship context, ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang papayag na hanggang dyan ka na lang. Kinakailangang lumalim tayo. Lumalim tayo sa pananampalataya, lumalim tayo sa paglilingkod, sapagkat kinakailangan. Sabi dito, balikan natin yung verse 5, but at your word I will let down the nets. Yan ang bunga ng ating pananampalataya. Sabi po, sa isang definition ng faith, ikaw daw ay humahakbang sa isang hagdan at humahakbang pataas kahit hindi mo nakikita kung hanggang saan papunta yung hagdan. Yun ay pananampalataya. We are going deeper. At alam niyo po, may resulta yung pagsunod. Verse 6, when they had done this, they enclosed a great multitude of fish and their net break. Yan yung isang version na nasira yung net. Gustong-gusto ko rin naman yung salitang ginamit. Hindi ko alam kung King James version, I'm not sure. Pero ang sinasabi niya, halos magkandasisira ang lambat. Because I believe, ang pinaniniwalaan ko na halos magkandasisira ang ang lambat, hindi siya nasira because the result of following Jesus, there is always a miracle. Biruin mo, magdamag silang naglambat, magdamag silang nanghuli, magdamag silang ng isda, wala silang nahuli kahit nakapirasong dilis. Pero nang sinabi ni Jesus, ihulog ninyo sa kaliwa, ihulog ninyo sa kanan, ihulog ninyo sa mas malalim. Nang sumunod sila, ang resulta, halos magkandasisira yung lambat. Take note, sabi natin kanina, pinag-aaralan natin yung process of discipleship. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tayo ay sumusunod sa Kanya, tinitignan natin yung kanyang kalooban, may utos siya, sinusunod natin. Hindi pa tayo malalim nun. Pero along the way of following Jesus, nakikita natin mayroong biyaya sa pagsunod sa Panginoon. Amin po ba? Mayroong laging biyaya. Nakakakita tayo ng himala sa pamagitan ng pagsunod natin. At ito po yung maganda. Because of the large catch, because of the catch of fish,
they encountered Jesus. Mayroong sumunod dito Si Pedro, habang nakikita niya napakaraming isda. Pero, nung mapakalapit na siya kay Jesus, mayroon siyang nakita sa sarili niya. Sabi niya, makasalanan ako, nakaharap ako sa banal na Diyos. Nakahubad siya Sinuot niya yung damit niya. At sinabi niya, Panginoon, patawarin niyo po ako. Ako ay isang makasalanan. When they had done this, they enclosed a great quantity of fish, and their nets began to break. So they signaled to their partners in the other boat to them to come and help them. And they came and filled both the boats, so they began to sink. So, yung sinabi ko kanina na tayo ay nag-aaral sa ating pagiging disipulo. Ito ka. Yung mga alagad, nakita nila na napakarami nilang nahuli. Kinaway nila yung ibang mangingisda. Lumapit yung mga mangingisda, nilagyan nila yung mga bangka ng mga lumapit na mangingisda. Halos lumubog yung mga bangka. Lahat ng mga tao, while we are on our training on discipleship, some people around us, yung ibang mga tao na nakatingin sa atin, nakakakita sila ng glory ng Panginoon sa atin. And we are sharing the blessing of having Jesus in our lives. Sinishare natin, napakabuti talaga ng Panginoon. Dahil nandyan siya lagi upang pagpalain tayo. Ito yung nauna na, yung transformation na nangyari kay Pedro. Sabi niya, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." And number 6, process of being a disciple is to be a discipler. If you are a disciple, you are also a discipler. Kung ikaw ay alagad, gagawa ka rin ng alagad. So, yung sabi natin kanina, sa loob lang ng pamilya, mananampalataya ka, mayroon pang hindi mananampalataya sa pamilya, part ng process na madala mo siya sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, don't be afraid, from now on, you will fish for people. Hindi ka na mangingisda ng isda, mangingisda ka na ng mga tao. When they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Mga kapatid, ibabalik ko lang po kayo doon sa diniscuss na natin one time, na discipleship journey ang kailangan natin. Siguro ito yung focus ng 2025. Yung mga young people doon, nag-aayos sila kung paano yung lakbayin. Remember po, pinaliwanag natin bakit lakbayin ang tawag, bakit journey, because it is a lifestyle. Discipleship is not a program. O gawin natin ito para mayroon tayong i-report. Hindi lang ganon, kundi ito ay isang pagsulong, isa itong lakbayin na lahat mayroong sinimulan. Remember yung isang mensahe natin nung Advent season natin, that God began a good work in us and He will carry it on until its completion. Na nandyan yung Panginoon upang ayusin niya. So remember na mayroon itong cycle, mamalakaya, mangalaga, magsiyayo, magpalalim. So we need to form a core group, a care group, every third Sunday. Every third Sunday, hindi muna tayo uwi after service kasi we will pray, we will gather together as a care group para mag-usap 15 to 30 minutes every once a month lang naman. So, makita natin, sabi natin na mayroong core group, si pastor ay core group leader siya ng 8 to 12 person. Yung 8 to 12 person na yun ay
the spouse of the pastor, yung assistant pastor, si deaconess, si leader, si church council chair, si nurture, si outreach, si witness chairperson, president ng UMYF, MAYAP, ng WCS, at saka UMM. So, ilalatag na po natin yan sa susunod na mga buwan. Because we are looking at the success of the Methodism. Yung inilatag sa atin ni John Wesley. Kaya nga, popular si John Wesley nang sinabi niya, I look upon the world as my parish. Na mayagpag yung kanya pong small group na tinawag na class meeting doon sa kanyang panahon. It is always a challenge. We are a disciple, be one, be a disciple, and make one disciple. At least mayroong isang disipulo na magawa natin sa buhay natin. Mayroong model dyan. Ang pinaka-model ay si Pablo at saka si Timothy. Si Pablo, mayroong kabataan na ninurture niya. Ang tawag doon ay Pablo-Timothy mentoring, Pablo-Timothy model, at madali nating tatandaan, to-ti-to-to. To-ti-to-to. Ano yun? 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi ni Pablo kay Timothy, what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Ito po yung diagram niya para madali natin maintindihan. Yung me ay si Paul, yung you ay si Timothy, tapos mayroong faithful men na pagsisiran ni Timothy, at saka yung faithful men, isishare nila sa others. Parang yan yung model na dapat na mangyari sa ating pong pagdidisipulo. The question is, mga kapatid, are you willing to follow Jesus? Amen po? Are you willing to follow Jesus? Yung sabi natin na, I am Jesus disciple. I am Christ disciple. Tayo ay disipulo ng ating Panginoong Kristo. Nakita ko lang po ito na kaya nilagay ko doon sa Bible reading natin. Maalala natin yung Matthew chapter 28, tinatawag yan na the Great Commission. Go and make disciples of all nations. I-compare lang natin dito sa Genesis chapter 1 verse 28, yung Great Commission na yon. God blessed them. God said to them, be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it. From the very beginning, when God created human, a male and female, God blessed them. Sabi niya, humayo kayo. Pag titignan natin yung first part of the Bible at sa yung Great Commission bago umalis si Jesus, mayroon siyang pagkakatulad ang salitang humayo. Go, multiply, fill the earth, and subdue it. Dito naman sa huli, bago umakyat sa langit ang ating Panginoong Kristo, sinabi niya, go, mayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Yung lahat na ipinakalat ng mga tao na yon na sinabi doon sa Genesis chapter 1 verse 28, ang gusto ng ating Panginoong Kristo, maging alagad niya ang lahat. Tayo manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po kami at sa aming pong pagtatapos sa pag-awit namin ng aming pong commitment sa iyo. Dalangin ko po na lahat po kami ay tumugon. We want to follow you. We want to follow Jesus. We want to be more like Him. At dalangin namin, Panginoon, na sa pagtanggap namin ng hamon na ito, patuloy naming maintindihan ang challenge na kami ay mga alagad,
gagawa kami ng mga alagad. Punuin namin ang simbahan na ito ng pag-ibig mo at maranasan ito ng maraming tao. Saan man kami magawi, saan man kami pupunta, ay maranasan namin ang pagiging alagad. Dalangin namin, Panginoon, sa pag-aaral ng mga young people sa CI, dalangin namin, Panginoon, na mag-manifest ang iyo pong kalooban at magpatuloy po ang kanilang pagnanais na maging disipulo sa kanila pong mga kapwa kabataan. Pagpalain niyo po kaming lahat. This is a time of commitment. Lord, I ask your holy anointing for us. Pagpalain niyo po kaming lahat. Tumayo po tayo ng lahat, mga kapatid. Habang inaawit natin ito, tayo po ay nag-commit ng ating sarili ng ating pagiging alagad ng ating Panginoon. To the ends of the earth, we will go following Jesus to be His disciples.
I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Jesus, I believe in you, and I will go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are Aming Ama at aming Diyos, narito po kami. Nagkukumit na kami ay iyong mga disipulo. At susunod kami, Panginoon, sa iyong ipinakutos na humayo kami. Gawin namin alagad ang lahat ng bansa, sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar. Magsimula sa aming pamilya, sa aming mga kapitbahay at kamag-anak. Panginoon, gamitin niyo po kami na disipulong nagdidisipulo. At katulad ng karanasan ng unang mga alagad ni Pedro, ni Santiago at ni Juan, makakita kami, Panginoon, ng himala. Makakita po kami ng bunga ng aming pagsunod na marami kang gagawin na mga sorpresang bagay sa amin at sa aming pamilya. Along the way, as we are following you, O God, we will experience miracle after miracle. Salamat po ng marami. Alam po namin na narito ka, kinatagpo niyo po kami, at nakita po namin ang pangailangan. Nakita po namin ang utos. Nakita po namin ang kabutihan ng pagsunod na ito para sa iyong kapurihan. Panginoon, sa amin pong pagtatapos, dalangin ko po mga personal na panalangin ng aking mga kapatid. Huwag mo pong hayaan na kami po ay lalabas na hindi mo po kinukompleto ang pagpapala mo para sa amin ngayong umagang ito. Salamat po dahil alam namin na ang presensya ng Banal na Espiritu ay sapat ang kapangyarihan upang kami po ay mapagpala. Salamat po. Maraming salamat. Itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Mga kapatid, ang hindi kumukupas na pag-ibig ng Diyos ay lagi nating maranasan. Gayon din ang kanyang lubos na kapangyarihan na walang imposible sa kanya, na sa kamay ng Diyos lahat ng bagay ay madali, sapagkat ordinaryo lamang sa kanya ang himala. Sumaatin din ang kanyang mga pangako at masaganang pagpapala. Ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Isa pong pagpapala sa ating lahat. Tumayo tayo na taglay ang kagalakan at biyaya na tayo po ay nagsama-sama. God bless us more.